Daddy? That kid in piano? He looks like me. Paano po nangyari yon? Nagtatakang tanong ni Newton Riley sa kanyang daddy Brent. Maging si Brent ay hindi rin makapaniwala na ang batang yon na tumutugtog sa may entablado ay talagang hawig na hawig ng kanyang anak na si Newton. Sa palagay niya ay magkasing edad nga rin ng dalawa na ito dahil halos magkasing tangkad lamang sila. Si Criselda naman ay biglang kinutuban tungkol sa batang yon. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin at binaliwala na lamang. Anak, ano ka ba? Talagang may ganyan sa mundo. Hindi maiiwasan na magkaroon ka ng kamukha. Tugon naman ni Criselda. Kahit kumbinsihin ng bata ay hindi pa rin maialis sa reaksyon ni Newton na magtaka. Hindi naman kasi ito basta-basta maluloko dahil sa angkin nitong talino. Samantala, malakas naman ang kutob ni Criselda na nasa paligid lamang ang ina ng batang yon. Kaya, pasimple niyang iginala ang kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan niya nang makita ang dating kaibigan. At matagal na rin niyang kinalimutan na si Wela. At sigurado siyang siya ang ina ng bata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Halos 5 taon ang magkasintahan sina Wela at Brent. At ang sabi nga ng iba ay kasal na lamang ang kulang sa kanilang dalawa. Since college ay sila na talagang tinutukso sa isa't isa hanggang sa magkatotohanan na nang makatapos na sila. Di, ano kaya kung ikaw naman na magpatingin sa doktor? Kasi wala naman daw akong PCOS at saka healthy naman daw yung matres ko. Try lang natin di, para at least pareho tayong nagpatingin. Sambit si Wela sa kanyang nobyo na si Brent. Matagal na kasi nilang binabalak ang magkaanak, ngunit hindi pa rin sila talaga biniyayaan ni Lord. Nag-take na rin si Wela ng kung anumang pills at herbal para lang makabuo, ngunit ayaw talaga. Ayos lang din naman kay Brent ang ideyang yon ni Wela dahil para rin naman sa kanilang dalawa yon at para rin maging fair kung sino talaga ang may problema. Sure, me. Wala namang problema sa akin eh. Para malaman din natin kung ano nga ba talagang dahilan kung bakit hirap na hirap tayo makabuo. I'm willing to do everything. Mabuo lang si baby. Hindi na ako makahintay na magka-baby, me. Sabik na sabi naman ni Brent kay Wela. Sa lahat ng mga kaibigan ni Wela ay si Criselda lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Since college ay magkaibigan na sila. Maaasahan nga ito sa lahat ng bagay. Kung minsan nga ay nagiging chaperone pa ito ni Wela at Brent sa kanilang date noong mga panahong buhay pa ang daddy ni Wela na sobrang istrikto pagdating sa kanya. Isang araw ay tumawag si Criselda kay Wela. May mga kanya-kanya na silang trabaho pero hindi pa rin nawawala yung closeness at time nila para sa isa't isa. Hello, girl! Bungad ni Criselda sa kabilang linya. Uy, napatawag ka, bakit? Tugon naman ni Wela. Nagki-crave kasi ako ng milk tea eh. Tara, milk tea tayo. Treat ko. Samahan mo lang ako. Sabi ni Criselda. Napatingin naman si Wela sa kanyang relo. May check-up kasi kami ngayong 11 AM ni Brent eh. Pwede ba after na lang? Tanong ni Wela. Tumugo naman kaagad si Criselda. Check-up? Bakit? Na paano ka? Sunod-sunod naman na tanong ni Criselda. Actually si Brent. Diba nga we're working to have a baby? Gusto lang din namin na ipatingin ngayon yung kondisyon ni Brent. Kung healthy ba dahil baka mamaya ay siya palang may problem. Kaya naisipan namin na magpatingin din ngayon. Paliwanag naman ni Wela kay Criselda. Mabilis lang naman siguro yun ano? Can I join? Para tayong tatlo na lang mag-milk tea. Don't worry, treat ko kayong dalawa. Pamimilit naman ni Criselda kay Wela. Sobrang ang close itong si Criselda sa dalawa mula noon magpahanggang ngayon. Maging ang mga sikreto ni Wela ay alam din ni Criselda pero ayos lang sa magkasintahan dahil sobrang laki ng tiwala nila sa kanilang matalik na kaibigan. Oo naman, pwede. Sige, I'll tell Brent pero for sure papayag naman yon at saka
Wala na rin naman kaming ibang lakad after ng check-up, kaya sige, push na natin yan. Treat mo ha? Sabi pa ni Wella. Sure, mag-aayos lang ako. Sa clinic na ako tatagpo, ha? Okay, sige, see you, bye. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na nga sila sa clinic at saktong si Brent na ang sunod sa pila. Mr. Brent, base po sa naging resulta ng mga tests, nakita ko na may problema ka sa pagpo-produce ng semilya. You have a low sperm production. Nagkatingin na naman si Noel at Brent sa sinabing iyon ng doktor. Dahil hindi pa nila ganoong maintindihan ay muli silang nagtanong sa doktor. Low sperm production? Ano pong ibig sabihin nun? Tanong ni Brent. Ibig sabihin po nun ay bumababa ang sperm count ninyo, kaya ito ang naging dahilan ng pagkabaog o kawalan ng kakayahan ng lalaki na makabuntis. Ang mga posibleng dahilan po ay ang mga pre-existing genetic condition, mga bisyo katulad po ng alak, sigarilyo at droga, or hormone disorders, or pagsusuot ng mga masisikip na underwear. Ito po ang mga kadalasang dahilan kung bakit hindi kayo makabuo at wala po kay misis ang problema. Muling paliwanag pa ng doktor. Tila bigla namang nanghina si Brent. Nakaramdam din siya ng hiya dahil nung una akala talaga nila ay si Wella ang may problema. Pero iyon pala ay siya. Bigla namang nalungkot ang kanyang mukha sa ibinalitang iyon ng doktor. Pero wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Marami pa pong paraan para magkaanak kayo. At saka hindi lang naman po kayo ang may ganyang kondisyon. Lakasan lang po ninyo ang loob ninyo. At huwag sisisihin ang sarili. Nariyan naman po si Mrs. at siguradong handa kayong damayan. Kung gusto niyo na po talagang magkaanak, may isasuggest po ako sa inyo at iyon po ay ang embryo freezing. Napatingin si Wella sa kanyang nobyo na tila malalim ngayon ang iniisip. Kaya naman siya na lang nag-usisa sa doktor. Embryo freezing? Ano po yun? Paano po yun? Tanong ni Wella. Embryo freezing is a technique that can also help preserve future fertility. Using your egg cells, Miss Wella, pwede natin itong i-imbak by extracting it and fertilizing them in the lab. Once the eggs are fertilized, they form embryos after 16 hours. They can then be preserved until both of you decides to conceive. Itong prosesong ito ay para sa mag-asawa na hindi makaproduce ng sperm ang lalaki kaysa naman gumamit ng sperm ng iba. Nasa inyo pa rin po ang desisyon, Mr. Brent, Miss Wella. Pero kapag ready na kayo, we can start the procedure as soon as possible. Paliwanag naman ng doktor. Marahil ay ito na nga ang natitira nilang pag-asa. Ang embryo freezing at egg cells ni Wella ang kailangan. Sa sinabing yon ng doktor ay hindi muna sila nagbigay ng isang tiyak na kasagutan dahil kailangan pa rin nila iyong pag-isipan at pag-usapan ng maayos. Lalo pa ngayon na hindi pa emotionally stable si Brent dahil sa kanyang nalaman. After ng check-up ay bumalik na muli sa sasakyan at doon naghihintay na si Criselda. Ay, salamat na tapo. Bibiruin pa sana niyang dalawa nang senyasan na kaagad siya ni Wella sabay tingin kay Brent kaya naman gets na kaagad iyon ni Criselda. Ngumiti na lamang siya at tumahimik na lang sa likod. Pagkasakay ng dalawa ay huminga muna ng malalim si Brent at saka tinignan ng refleksyon ni Criselda sa may front mirror. Ano Chris, saan tayo? Balita ko, libre mo raw ah. Nakangiting tanong niya sa dalaga. Sa pakiwari ni Wella ay pilit lamang binabaliwala ni Brent ang kanyang nararamdaman at ayaw nang pakaisipin pa. Oo, sagot ko. Saan niyo ba gusto? Milk tea lang naman kasi ang cravings ko ngayon pero kung may iba pa kayong gusto, go lang. Sagot ko lahat. Wika naman ni Criselda. Para maibsan ang pagkadismaya ni Brent sa kanyang sarili, ay napagpasyahan na lamang niya na idaan na lang ito sa pagkain, kaysa magpakalugmok at mas lalong isipin. Sa isang cafe bar sila nagpunta para maiba na rin silang menu na mau-order. Dito madalas tumambay noon si Wella at Criselda kapag half-day lamang sila noon sa klase. Nostalgic pa rin ang lugar na to, no, Beshi? Panimulang sabi ni Criselda kay Wella. Oo nga pero in fairness, ang laki na rin ng pinagbago, no? Dumami na rin yung mga menus nila, may mga chicken wings na rin.
Sagot naman ni Wela. Napatingin naman siya sa kanyang nobyo na tahimik pa rin sa kanyang tabi. Di, huwag mo nang isipin yon, okay? I'm always here. Makakababy pa rin naman tayo, magtiwala lang tayo. I love you. Malambing na sabi ni Wela sabay halik sa mga labi ni Brent. Ngumiti na lang din si Brent at tila naibsan kahit na papaano yung kanyang nararamdaman dahil sa moral support ng kanyang kasintahan. Napatikim naman si Criselda habang nakatingin sa dalawa. May kasama kayo dito ha, huwag kayong mag-iinggit. Pabiro pa nitong sabi na napatawa si Wela at Brent. Pagka-order nila ay doon na rin nagsimula mag-usisa si Criselda. Wala rin namang maililihim sa kanyang dalawa at malaki naman ang tiwala nila sa kaibigan, kaya naman komportable na silang ikwento ang lahat kahit na ano kay Criselda, kahit pa medyo personal ito. Anyway, baka naman ma-spill dati nyo na naman ang nangyari kanina. I'm your best friend, remember? Panguna ni Criselda. Napatingin naman si Wela kay Brent upang humingi ng hudyat. Tumangulang naman ang binata, hudyat na ayos ang sa kanya na malaman ni Criselda. Kasi Beshi, may problema nga si Brent. Pero may mga ibang ways pa naman para magkabibi kami. At yun ang paplanuhin namin ngayon. Limitado ang tugon ni Wela. Doon pa lang sa sinabi ni Wela ay alam na kaagad niya ang ibig sabihin nito, kaya naman hindi na siya nag-usisa pa. Okay. Get it now? Anyway, support naman ako sa inyo ano man ang maging plan at desisyon ninyo. And always remember, be positive, okay? Sabi pa ni Criselda at muli ay nagtawanan na si Wela at Brent. Likas na kwela rin kasi itong si Criselda kaya nga tinawag din siya ng dalawa na clown sa grupo. Masayahin at maingay kaya talagang masarap kasama. Pero magpaganon pa man, sabi nga nila, kahit gaano mo ka-close ang isang tao, kahit gaano ito kabait sa iyong harapan, hindi pa rin may iwasan na dahil sa isang pagkakamali ay magbabago ang inyong pagkakaibigan. Parang kulang ng sauce tong chicken. Wait, magre-request ako sa counter. Tumayo muna sandali si Wela upang humingi ng extra sauce sa my counter. Naiwan naman sa table sina Brent at Criselda. Tahimik lang sila at tila nagpapakiramdaman. Oh, Chris, kuha ka pa. Masarap tong isang to. Sabi pa ni Brent, sabay turo sa may snow cheese chicken flavor. Habang kumukuha ng chicken si Criselda, ang paningin niya ay nakapako pa rin kay Brent. Napansin naman niya ni Brent kaya napatanong siya. Bakit may dumi bang mukha ko? Kunot noong tanong ni Brent kay Criselda. Bahagya namang umiti si Criselda. Wala. Gusto ko lang titigan ka. Matipid, pero makahulugan niya ang sagot. Pasimple namang umisi si Brent at binaliwala na labang ang sinabi niya ng dalaga. Pero sa mga oras na yon ay nakaramdam siya ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa ni Criselda. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Wela sa table nila, dala-dala ang extra sauce na hinihingi niya doon sa my counter. Dio, kumuha na ako ng sauce. Beshi, kuha ka. Sabi naman ni Wela sa kanyang nobyo at sa kanyang best friend. Thank you, me. Tugon naman ni Brent. At nagpatuloy na lamang sila sa pagkain. Grabe, busog na busog ako. Wika ni Criselda habang hinihimas-himas pa ang kanyang tiyan dahil sa sobrang kabusugan. Oo nga grabe ang sarap ng pagkain nila. Ikaw din nabusog ka ba? Bumaling naman ang atensyon ni Wela kay Brent. Oo naman. Busog na busog. Thank you, Chris ha? Sabi pa niya. Ngumiti naman si Criselda. Asus, walang anuman. Kung gusto niyo bukas pa ulit. Sabi niya. Pero seryoso siya. Si Wela naman ang sumagot. Naku, hindi kami pwede bukas diba di? Tanong ni Wela. Bala kasing dalawin ni na Brent ang lola niya sa may Batangas at matagal na rin nila itong plano. Ganun ba? Baka pwede na lang ako sa mama. Please, total wala rin naman akong gagawin bukas. And besides, I love Batangas. Gusto kong pumunta doon. Pangungulit naman ni Criselda. Ang totoo kasi si Criselda ay may lihim na pagkagusto kay Brent. Matagal na. Nasa kolehiyo pa lang sila ay may lihim na talagang pagtingin si Criselda sa binata. Pero noong mga panahong iyon ay si Wela na ang nililigawan ni Brent. Sa katunayan, hindi naman talaga sila ganong ka-close ni Wela. Sinadya lamang yung mapalapit sa kaibigan para mapalapit din siya kay Brent. At hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Criselda ang pakiramdam na yon.
Basta, sabihan na lang kita, Beshi, ha? Alam mo na, baka mainip ka. Puro relatives din kasi ni na Brent ang kasama namin dun eh. Basta, sabihan na lang kita. Wika ni Wella. Pinakita na lamang ni Criselda na nauunawaan niya kahit sa loob-loob niya ay inis na siya sa kanyang kaibigang si Wella. Pinakikisamahan na lang niya ito ngunit hindi niya na alam kung hanggang kailan niya ba kakayanin. Hindi niya alam kung kailan siya maghahabol, mapapagod at magiging third wheel sa relasyon nina Wella at Brent. Okay, fine, Beshi, I understand. Pero basta kapag pwede ha, i-chat mo ako kaagad. Sige, bye na sa inyo. Salamat sa paghatid. Bye, Brent. Ingat sa pagmamaneho. At umalis na rin sina Brent at Wella. Nang sumunod na araw, nag-aayos na nga ng gamit sina Wella at Brent na dadalhin sa Batangas. Bala kasi nilang magstay doon kahit 3 araw lang para mapag-usapan na rin nila ang dapat na gawin sa kanilang planong embryo freezing. Payag na rin naman dito si Brent, kaya kailangan lang nilang planuhin ng mas maayos. Nang sumunod na araw, paalis na sana sina Brent at Wella nang biglang tumawag si Criselda. Oh, Beshi, napatawag ka. Bungad ni Wella sa kausap sa kabilang linya. Hindi pa man nakakapagsalita si Criselda ay rinig na ni Wella na tila umiiyak ang kaibigan. Beshi, umiiyak ka ba? Sa pagkakataong yon ay nag-alala na ang tono ng boses ni Wella. Napatingin naman sa kanya si Brent at napakunot pa ang noo. Beshi! Nanginginig pa ang boses ni Criselda dahil sa kakaiyak. Beshi, huminahon ka. Pupunta kami dyan. Humanahon ka lang. Huwag mong ibababa ang phone. Pupunta na kami dyan. Sa sandaling yon ay wala nang pinalampas na segundo si Wella sa labis na pag-aalala sa kaibigan. Kaya naman niyaya niya na si Brent na puntahan muna si Criselda para malaman na rin nila kung ano nga bang nangyayari dito. Dali-dali naman nagmaneho si Brent patungo sa apartment na tinitira ni Criselda. Halos paliparin na nga niya ang kanyang sasakyan dahil kita niya sa mukha ni Wella na labis na itong nag-aalala sa kanyang kaibigan. Ilang minuto lang nang nakarating na sila sa apartment na kinaroroonan ni Criselda. Hindi naman ito kalayuan kaya naging madali lang ang kanilang biyahe. Dali-daling bumaba si Wella ng sasakyan at mabilis na tinungo ang second floor ng gusali. Nang marating niya na ang 2 pintuan ay doon niya na nadatnan ang landlady at isang gwardya na kausap si Criselda. Bes! Nag-aalalang tawag ni Wella sa kanyang kaibigan. Tumayo naman kagad si Criselda at saka nilapitan si Wella at niyakap ito ng mahigpit. Bes, salamat Bes at dumating ka. Umiiyak na pagsalubog ni Criselda. Ramdam naman ni Wella ang kaba at takot ni Criselda dahil sa dibdib nito. Mabilis ang pintig ng puso. Ano bang nangyari? Ano pong nangyari dito? Aligagang tanong ni Wella. Sinamahan muna niya si Criselda upang maupo at hinayaan na pakalmahin ang kaibigan. Kasi ma'am, bigla na lang namin siyang narinig na nagsisisigaw. Tapos parang iba na dahil may naririnig kaming mga nababasag. Nasugatan pa nga po yan sa kamay Paglalahad ng landlady. Tiningnan naman kaagad ni Wella ang kamay ni Criselda at doon ay nakita nga niya na may tila hiwa ito ng isang matulis na bagay. Samantala, nagpatuloy na muli ang landlady sa pagkukwento dahil parang hindi pa kaya ni Criselda na magsalita. Tapos yun na nga, dali-dali kami umakyat dito dahil akala namin ay may kaaway siya o ano. Pero imposible kasi dadaan naman sa amin kung magpapatulog siya rito ng iba. Pero dahil wala naman ay tinanong na namin siya kung anong nangyari. Tas pagmanman ni Manong Raul, may basag yung salaming bintana sa kwarto niya kaya sigurado kami na doon pumasok at lumabas kung sino man yung umatake kay Criselda. Pagpapatuloy ng landlady. Tinungo naman ni Brent yung bintana yon at minasdan ito ng malalim. Medyo mababaw nga ang pwedeng kabagsakan ng umatake pero sa isip niya ay paano kaya ito makakaakyat doon? Hindi kataasan ng bintana yon pero sa pakiwari niya ay kailangan pa rin nito ng kahit na hagdan para makaakyat sa binanang yon. Wala rin naman kasi siyang nakikita sa paligid na pwedeng akyatan, tulayan o daanan dahil puro pong pader lamang ang naroon. Hindi na lamang nga nag-usisa pa si Brent dahil baka mamaya ay mali na naman ang hinala niya. Nang mahimasmasa na si Criselda ay doon na siya nagkwento. Kanina, habang naliligo ako, pakiramdam ko talaga may kumakalos ko sa may bandang pintana. Hindi ko alam kung pusa or what.
Tapos marahan kong pinihit ang gripo para mas marinig ko yung kaluskos na yun, pero hindi ko pinhalata na nakikinig ako. Tapos nung kinuha ko ng towel ko at akmang lalabas na ako, bumulaga sa akin ng isang lalaki na nakaitim at nakabonet. Tatakbo pa sana ako pero may hawak na siyang kutsilyo. Sa isip ko, sasaktan na lang din naman niya ako kaya sisigaw na lang ako tihingi ng saklolo. Hanggang sa magpanik siya nang marinig niyang yapak ni na Ate Laila at Manong Raul. Kaya naman dali-dali niyang binasag ang bintana at doon na tumalon. Bes, takot na takot ako. Hindi ko na kaya mag-isa rito, Bes. I think I have so much trauma. Baka mamaya niyan bumalik siya, natatakot ako. Humahagulhol na nga sa iyak si Criselda habang nagkukwento sa kanyang kaibigan. Bakas na bakas naman ang labis sa pag-aalala sa reaksyon ng mukha ni Wella, kaya naman muli niyang niyakap ang kaibigan. Tahan na. Ang mahalaga ay nandito na kami. May kasama ka na. Salamat. Salamat, Bes, ha? Sabi pa ni Criselda. Sa sandaling yon ay umalis na rin ang landlady at ang guard. Naiwan na lamang doon ang tatlo at hihikbi-hikbi pa rin si Criselda sa pag-iyak. Bahagya ring nagkatinginan sina Brent at Wella. May lakad kasi sila ngayon kaya hindi nila malaman kung tutuloy pa ba sila o hindi na. Ngunit sa sitwasyon ngayon ni Criselda ay tila hindi nito makakayanang maiwan ni Wella dahil sa isip niya ay baka balikan ito nang umatake sa kanya kanina. Sige na, alam ko may lakad pa kayo ngayon. Okay na ako dito. Nauutal na sabi ni Criselda. Tumingin na lamang si Wella kay Brent at saka matipid ng umiti at tumango. Dalawa lang din naman kasi ang kanilang pamimilian. Yon ay isama si Criselda o hindi na lang sila tutuloy sa kanilang lakad. Hindi na kami tutuloy, sagot ni Wella. Kunwari naman nagulat si Criselda. Batid niyang ito ang isasagot ng kaibigan dahil kailanman ay hindi siya matitiis nito. Kaya naman sa loob-loob niya ay halos tumalo ng puso niya sa galak dahil napigilan niya ang mga ito. Talaga? Naku, nakakahiya. Tumuloy na kayo. Hindi naman siguro babalik yung lalaking yun. Sisigaw na lang ako ulit. Pagpapaawa pa ni Criselda. Ano ka ba? Ayos lang yun. Diba, di? Tanong naman ni Wella kay Brent. Tumangu-tango naman si Brent tsaka nauutal na sumagot na tila malalim din ang kanyang iniisip. Oo naman. Oo. Matipid niyang sagot. Pwede pa naman namin ituloy yun sa ibang araw. Ang mas importante ngayon ay masamahan ka namin dito para matiyak na safe ka. Pagpapatuloy pa ni Wella. Talaga? Hindi kayo tutuloy para lang samahan ako? Maraming salamat sa inyo. Sobra ko na-appreciate ang ginagawa niyo para sa akin. Don't worry, babawi ako. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Maluha-luhang sagot naman ni Criselda. Ngumiti na lamang si Wella habang si Brent naman ay nagbigay lamang ng isang pilit ng ngiti. Kinagabihan, naisipan na lang nilang tatlo na manood ng Netflix. Total, hindi pa rin naman sila inaantok. Doon sila nakapwesto sa sala at pinatay pang ilaw para mas feel daw nila ang kanilang papanoorin. Sa mahabang couch ay naroon nakaupo si Wella, nakatabi ang kanyang nobyo na si Brent at sa kabilang dulo naman ay si Criselda. Sa kalagitnaan ng kanilang pinapanood ay nagpaalam sandali si Wella para mag-CR kaya ang naiwan na lang doon ay sina Brent at Criselda. May distansya naman silang dalawa at pinapagitnaan nila ang isang bucket ng popcorn. Nang akmang dadampot ng popcorn si Brent ay sinakto rin ni Criselda na dumampot doon kaya naman iyon ang dahilan kaya napahawak siya sa kamay ng binata. Nagkatinginan sila at mabilis namang inalis ni Brent ang kanyang kamay at pinauna na si Criselda na kumuha. Go on, ikaw muna, wika ni Brent. Hindi, sige ikaw na, sabi naman ni Criselda. Nakatitig pa rin ang dalaga kay Brent. Hindi na nga malaman ni Brent ang gagawin dahil medyo naiilang na siya. Matagal nang malakas ang pakiramdam ni Brent na tila may lihim na pagtingin nitong si Criselda sa kanya. Ayaw naman niyang diretsahin dahil ayaw niya namang mag-assume at saka hindi rin naman ito aamin. Tapos siya lang mapapahiya at masisira kay Wella. Ayaw na rin namang mag-isip ng kung ano tungkol dito dahil matagal na silang magkaibigan. At isa pa, siya talaga ang pinaka-itinuturing ni Wella na best of friends ito kaya sa isip niya ay baka mali lamang ang kanyang naiisip.
Ilang sandali pa ay dumating na rin si Wella at saka muli nang naupo sa gitna nilang dalawa. Muli siyang humilig sa balikat ng kanyang nobyo habang si Criselda naman ay nanlilisik na ang mga matang nakatingin sa kanya. Nang sumunod na araw dahil wala namang ibang nangyari sa kanila, ay sinigurado na ng landlady ang kanilang seguridad ay nagdesisyon na rin sina Brent at Wella na umalis na. Bes, paano? Muuuna na kami ha? Marami pa palang kaming dapat ayusin. Inassure na naman na ng landlady mo na ligtas ka na rito dahil palalagyan na nila ng grills yung bintana mo para wala na makakadaan doon. Tawag ka na lang ulit kapag may problema, okay? Wika ni Wella. Ngumiti naman si Criselda at saka tumango. Oo, Bes, nauunawaan ko. Thank you ha. Thank you sa oras at sa pag-aalala ninyo. Sobra ko na-appreciate. Sagot naman ni Criselda at saka niyakap si Wella. Matapos naman kay Wella ay niyakap din niya si Brent at sinabing, Thank you Brent ha. Dugtong ni Criselda sabay yakap naman kay Brent. Ilang na ilang naman si Brent kaya siya nang unang kumalas dito. Sa kabilang banda ay na makaalis sila ay napahaging naman si Brent kay Wella tungkol sa napapansin niya kay Criselda. Me? Yes, Di? Habang naroon sila sa sasakyan. May kakaiba ka bang napapansin kay Criselda? Nagtatakang tanong naman ni Brent. Napakunot naman ang noo ni Wella. Kay Criselda? Wala naman, bakit? Ano bang napapansin mo? Tanong ni Wella sa kanyang nobyo. Hindi ko alam kung exage lang ba ako o ano. Pero, pailang beses na kasing nangyari to eh. Sa tuwing may pupuntahan tayo, tapos hindi siya kasama. Lagi na lamang nauudlot dahil may nangyayari sa kanyang masama. Kaya ang ending, hindi na tayo natutuloy. I know it sounds selfish pero ewan ko ba, napapansin ko lang naman. Paglalahad ni Brent. Napaisip naman si Wella sa sinabing iyon ng kanyang nobyo. Noong una kasi, magbabakasyon sana sa Cebu si Wella para doon mag-unwind at baka sakaling makabuo pero biglang nakatanggap din sila ng tawag noon kay Criselda na nahihirapan itong huminga dahil meron na tong hika kaya naudlot ang lakad nila. Pangalawa naman ay yung sunod na bakasyon nila na hindi pa rin kasama si Criselda tapos bigla namang nakatanggap ulit sila ng tawag dito na na-hold up siya at kasalukuyang nasa presinto noon. Tapos ngayon, pabatangas nga sana sila pero naudlot pa rin dahil sa nangyaring masama kay Criselda. Gusto nang magduda ni Wella ngunit sa kabilang banday, napaisip siya na baka naman talaga nagkataon lamang. Ngunit naisip niya na wala na kasing ibang pamilya si Criselda. Mag-isa na lamang ito sa buhay at kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kaya sa isip ni Wella ay baka nagkataon lamang ang mga pangyayaring yon at hindi sinasadya. Dahil wala naman siyang naiisip na dahilan para gawin yon ni Criselda. Maliban na lamang kung may lihim talaga itong gusto kay Brent. Kaya sa halip na mag-overthink din katulad ni Brent, ay pinakalma na lamang niya ang kanyang nobyo at pinaliwanag na lamang dito ang kanyang saloobin para hindi na ito mag-isip pa ng kung ano-ano. Di, baka naman talaga nagkataon lang. I know, Criselda. Wala na rin kasi siyang pamilya. Ako lang din naman ang kaibigan niya kaya alam kong ako na lang din ang maituturing niya talaga na pinakamalapit sa lahat. Wala naman kasi siyang ibang matatakbuhan sa oras ng panganib katulad ng mga nangyayari sa kanya. Tayo lang din naman ang tutulong at sasaklolo sa kanya. Kaya di, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, mabait niyang si Criselda at alam kong kailanman ay hindi niya tayo magagawang lokohin. Paninigurado ni Wella sa kanyang nobyo. Tumango na lamang si Brent kahit na ang totoo ay hindi pa rin talaga siya kumbinsido. Parang hindi ka pa rin kumbinsido, di ah. Kunot noong tanong ni Wella nang titigan niyang mukha ng nobyo habang nagpamaneho. Ay hindi naman sa ganon. Pero maaaring tama ka nga. Baka praning lang ako at kung ano-anong naiisip. Sagot niya para hindi pa rin niya pag-isipin pa si Wella. Para maibsan naman ang usapan ay muli nilang inungkat ang pagsasailalim ni Wella sa embryo freezing. Pero maiba tayo, Mi. Gusto mo ba talaga yung embryo freezing? Seryosong tanong naman ni Brent sa kanyang nobya. Huminga naman ng malalim si Wella. Para sa akin, kung yun na lamang talaga ang paraan para magka-baby tayo, go ako.
Kaysa naman magpagamit ako sa iba, di ba? Okay na yung ganon. Ikaw pa rin ang magiging ama ng mga anak ko at wala nang iba. Kalmadong sagot naman ni Wela. Ikaw, okay lang ba sa'yo yun? Balik na tanong naman sa kanya ni Wela. Sandali namang napaisip si Brent. Sa kalagayan niya, napaka-imposible na talaga na makabuntis siya dahil nga sa kadahilanan na hirap na siyang mag-produce ng sperm. At katulad ni Wela, ayaw naman niyang ipagamit ito sa iba dahil kabawasan na rin yan sa kanya bilang isang lalaki. Kaya naman kahit sa egg cells na lamang ni Wela, ang last chance nila, ay sasang-ayon na rin ito sa ganoong ideya nang sa ganoon ay matupad na rin ang kanilang matagal nang ipinagdarasal na magkaanak. Hindi dahil sa ito na ang ating last chance, kundi dahil hindi ko rin maatim na ibang sperm ang gagamitin sa'yo dahil kahit hindi kayo magtalik, baligtarin man ng mundo, hindi pa rin ang magiging buo bilang tatay niya. Kaya, pumapayag na ako sa ganong proseso. Alam kong marami kang dapat isaalang-alang dito, lalong-lalo na sa kalusugan mo. Kaya sa bagay na yun ay masusuportahan man lang kita. Buong puso at sinserong sagot naman ni Brent sa kanyang nobya. Tunay na wala talagang perpektong relasyon at pagsasama. Minsan, kumpleto nga kayong pamilya. May mga anak ngunit salat naman sa buhay. May iba naman na nasa kanila na ang lahat. Kakayanang makabuhay ng pamilya, magandang trabaho, ngunit hindi naman magkaroon ng anak. Hindi magkakapareho at hindi pantay-pantay. Iisipin na hindi patas, pero lahat ng yan ay hindi na lamang basta nangyari para wala tayong matutunan. Nangyari yan para matuto at malaman na hindi lahat ng meron kay meron sila, at hindi lahat ng meron sila ay dapat meron ka rin. Kanya-kanya lamang desisyon sa buhay yan kung paano nyo haharapin at idesisyonan. Nasa mag-asawa na yon na magkasindahan kung pipiliin nilang magpakatatag o susuko na lamang. Kung tunay na nagmamahalan ng dalawang tao, walang pagsubok ang hindi nila kayang harapin. Walang kakulangan ang hindi nila kayang buuin nang hindi hinahanap sa iba. Walang imperfection ang hindi kayang gawing perpekto sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahil ang dalawang tunay na nag-iibigan anumang unos ang dumating sa kanilang relasyon, kung mahal niyo talaga ang isa't isa, hindi kayo magpapatipag at magpapatalo sa pagsubok na yon. Because love is not all about good things or happy moments. But love is also about challenges and imperfections that will test your love for each other. Dadating ang pagkakataon na talagang susubukin ng tadhana ang pagsasama ninyo at doon masusubok kung hanggang saan ang pagmamahal at pagtitiwala ninyo sa isa't isa. Nung sumunod na araw ay nagtungo na sina Brent at Wela sa doktor upang isagawa ng proseso ng embryo freezing. Naging matagal ang prosesong iyon at maraming isinagawa. Alam din ito ni Criselda dahil wala namang maililihim sa kanya si Wela. Matapos ang naging procedure ay in-advise muna ng doktor na maghintay muna ng ilang araw bago tuluyan na sumailalim sa injection para mabuntis na si Wela. Hindi lang iisang egg cells doon dahil maaaring hindi yun mabuo sa isang turukan lamang kaya marami pang egg cells na nakaimbak doon kung sakaling hindi ka agad magtagumpay sa isang turukan. Bes, kamusta? Successful ba? Sabik na tanong ni Criselda kay Wela. Kahit ang totoo niyan sa loob-loob nito ay hindi siya masaya na tuluyan ng magkakaanak sina Brent at Wela. Hindi pa na ituturok sa akin Kailangan pa namin maghintay ng ilang panglinggo hanggang sa maging active na yung egg cells ko. May reserba pa naman kaya sure na kapag hindi ka agad gumana ang unang turukan ay may mga extra pa. Sagot naman ni Wela. Naroon siya kina Criselda para tumambay muna. Nagpaalam naman siya kay Brent at pinayagan din naman siya dito dahil may inaasikaso pa rin siya sa trabaho. Sa pagkakataong ito, tila aburido na ang isip nitong si Criselda. Kailangan niya nang mag-isip ng paraan para pigilan ang pagbubuntis ni Wela. Kapag nangyari yun ay siguradong tuluyan na siyang mawawala ng pag-asa kay Brent. Kaya naman ngayon, nadesidido na at desperada na siya, ang naiisip na lang niya ay ang paraan na sirain ng imahe ni Wela sa binata. Sa mga oras na yon ay niyaya ni Criselda si Wela na mag-hangout lang sila at sila lamang at hindi kasama si Brent. Celebration lang daw bago tuluyang iwanan ni Wela ang pagiging single at maging isang ganap na ina na. Bes, tara, mag-bar tayo. Sabik na yaya ni Criselda kay Wela.
Nagbabar naman si Wella noon pero ngayon ay madalang na siyang pumunta sa ganoong klaseng lugar nang hindi kasama si Brent. Pasa ko, Bes. Alam mo na, hindi papayag si Brent kapag hindi siya kasama. Sa susunod na lang kapag kasama na siya. Pagtanggi naman ni Wella. Nagpatuloy naman si Criselda sa kanyang pangungulit dahil sa kailangan niyang maisat katuparan ng kanyang maitim na pinaplano. Sige na, Bes. Celebrate lang natin na magiging mommy ka na. At for sure, hindi na katagaan ang mahahagilap noon at mamimiss kita. Ngayon lang naman eh. At saka hindi naman magagalit si Brent dahil ako naman ang kasama mo kaya sige na. Halika na. Minsan lang eh. Dahil makulit nga si Criselda at magaling mangonsensya ay sumama na rin siya pero nagpaalam muna siya kay Brent at pumayag naman ito kaagad. Basta ang kondisyon niya ay laging mag-update ito sa kanya at hanggang maaari ay iwasan ng alak. Na makarating na sila sa bar ay tila tamad na tamad naman si Wella at si Criselda na lamang ang nag-i-enjoy. Grabe na-miss ko to! Sigaw ni Criselda na pasayaw-sayaw pa. Napatingin naman siya kay Wella. Uy, bakit ba ganyan ang mukha mo? Umiti ka naman. Halika, doon tayo. Magpapakalasing tayo ngayong gabi. Ha? Anong lasing? Hindi ako pwedeng mag-inom, Chris. Baka mamaya tumawag ng doktor. Dapat healthy ako. Malakas niyang sabi habang hila-hila ni Criselda ang kamay niya patungo sa may bar area. Huwag kang ang KJ. Pwede ka namang uminom ng sterilized at saka ngayon lang naman to. Dahil bukas, magbabago na ang lahat. Makahulugang sabi ni Criselda sabay tingin kay Wella. Naku, pasaway ka talaga. 1 bottle lang ha. Lagot talaga ako nito kay Brent. Wala na rin nagawa si Wella kundi pagbigyan ng pangungulit ng kaibigan. Habang abala naman sa panonood si Wella sa mga partygoers na naroon sa center stage, ay sinamantala naman ni Criselda ang pagkakataon. Pasimple niyang kinuha sa kanyang bagang isang pill na uri ng drugs na pampahay at pampataas ng tolerance sa pakikipagtalik. Nang magtagumpay iyon na ilagay ni Criselda sa bote na iniinuman ni Wella, ay inabot niya na ito sa kanya. Cheers, Wella! Taas kilay na sabi ni Criselda sa kaibigan nang may nakakalokong tingin. Kinuha naman niya ni Wella at saka tuluyan ng ininom ang beer na may droga. Ilang minuto pa ay tila umi-epekto ng gamot sa katawan ni Wella. Nagsisimula ng mag-init ang katawan nito at sa mga oras na iyon ay alam niya na ang gusto niyang mangyari. Ang mailabas ang init na iyon ng kanyang katawan. Beshi, are you okay? Tanong ni Criselda na parang nang-aasar pa. Maya-maya pa ay napatitig sa kanya si Wella at isang malalim na tingin. Chris, I don't know why pero I badly need someone right now. Nauutal na sabi ni Wella na napapakagat pa sa kanyang labi. Hindi nga ito mapakali at tila parang isang ikiti-kiti na panay ang haplos sa kanyang katawan. Bahagya namang napangiti si Criselda dahil sa tingin niya ay may epekto na nga ang gamot at ngayon ay maisasagawa niya na ang kanyang plano. Ano bang nangyayari sa'yo, Bes? Okay ka lang ba? What do you want? Tanong ni Criselda. I need to go home. I think I need Brent right now. Please take me home. Sabi ni Wella sa nangihinang boses. Napatingin naman si Criselda sa isang lalaki na nakaupo sa may couch na malagkit na nakatingin kay Wella. Ngayon, naisip ni Criselda na kontrabahin ng lalaking yon para magamit si Wella. Hindi pa tayo pwedeng umuwi dahil wala pa tayo sa exciting part. Magsisimula pa lang ang gabing to. Wella. Maya-maya pa hinila niyang kaibigan at isinama doon sa lalaking kanina pang nakatingin sa kanila na halatang type na si Wella. Palibhas ay nangihina ng katawan ni Wella ay sunod-sunuran na lamang siya sa gustong gawin o ipagawa sa kanya ni Criselda. Hi! Panimulang bati ni Criselda sa lalaki. Malaki ang katawan nito at halatang meron din itong gustong mangyari ngayong gabing to. Hi, beautiful ladies! Sagot naman ng lalaki sabay lagok sa beer. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. This is my friend, Wella. Napapansin ko kasing kanina ka pa nakatingin sa kanya. Do you like her? Kasi she likes you too. Napakagat naman ng lalaki sa kanyang pang-ibabang labi na hindi na kailangan pang magpakita ng motibo dahil sina Criselda naman ang lumapit sa kanya.
Minasdan niya ang kabuuan ni Wela mula ulo hanggang paa at mas lalo siyang nanabik sa dalaga. Yes, I like her. Diretsang sagot ng lalaki na tila hindi na nagdalawang isip pa. Umiikot na rin ang buong mundo ni Wela sa sandaling yon at ang tingin nga niya sa mga lalaking naroon ay kamukha ni Brent. Ni hindi nga niya nauunawaan ang pinag-uusapan ni na Criselda at nung lalaki dahil totally on high na siya ngayon. Tumayo na rin ang lalaki at kinuha ang kamay ni Wela. Sa pakiwari pa ng lalaki ay lasing lamang si Wela dahil sa pawala-wala nitong balanse. Pero ang totoo ay hindi pa nga nito nauubos ang isang bote niyang beer. At ang nararanasan lamang ngayon ng babae ay ang epekto ng gamot na nilagay doon ni Criselda. Pagtingin ni Wela sa lalaki, walang ano-anong sinumgaban niya kaagad ang mga labi ng lalaki at walang pakundangang hinalikan nito sa kanyang mga labi. Hindi na iyon kinagulat ni Criselda dahil iyon naman talaga ang gusto niyang makita at mangyari. Tila sabik na sabik at uhaw na uhaw sa halik si Wela. Hindi niya mapigilan na makontrol ang sarili. Hindi pa nga ito nakontento at itinulak pa niya ang lalaki sa may couch at doon ay tinuloy ang kanilang walang humpay na paghahalikan. Habang ang dalawa naman ay abala sa paghahalikan, kinuha naman ni Criselda ang kanyang phone at saka kinuhanan sila ng litrato at binidyohan ng may nakakalokong mga ngisi. Ito na ang katapusan mo, Wela. Tapos na ang pagiging good girlfriend mo kay Brent. Dahil simula ngayong gabi, ay ako nang magpapatuloy ng nasimulan mo. You don't deserve him. Ako lang may karapatan sa kanya. Ako lang ang dapat na mapangasawa niya at ako lang ang dapat maging ina ng mga magiging anak niya. At sisiguraduhin kong simula ngayong gabi ay isusumpa ka niya at kakamuhian. Tapos ang mga maliligayang araw mo. Mahinang sambit ni Criselda sa kanyang sarili habang patuloy na binibidyohan ng dalawa na patuloy sa paglalampungan. Hindi pa nga nakontento si Wela at siya pa talagang naunang pumatang sa lalaki at saka muli itong hinalikan. Sa sandaling yon ay dumistansya na ng kaunti si Criselda para tawagan si Brent. Brent? Sabi ni Criselda nang sagutin ni Brent ang kanyang tawag. Oh, Chris, si Wela. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Sagot naman ni Brent. He's with his boyfriend, sabi ni Criselda. Nagpapahinga nun si Brent na kagagaling lang ng trabaho nang mapabalik ko siya sa sinabi ni Criselda sa kanya. Ano? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Brent. Sorry, Brent. Sorry kung tinago ko. Hindi lang ikaw ang boyfriend niya. She told me not to. Shut up! Criselda, nasan siya? Galit na tanong ni Brent. Nang sabihin ni Criselda kung saang bar ay kaagad na pumunta roon si Brent. Dala-dala ang kanyang matinding galit. Malapit lang ang bar na iyon sa kanyang kinaroroonan kaya naman mabilis siyang narating ang bar na kinaroroonan ni Wela at Criselda. Sa pagkakataong iyon ay nakalipat na sa sasakyan si Wela at ang lalaki at naiwan naman sa may bar si Criselda na nagpakunwaring umiiyak at nag-aalala. Criselda, where's Wela? Tanong ni Brent na galit. Hindi na nga nito nagawa pang magpalit ng damit at board shorts dahil sa gusto niya na kaagad na puntahan ng kanyang nobya. Tumayo naman si Criselda at saka tuluyan ng tumulo ang mga luha at yumakap kay Brent. Mabilis namang kumalas ang binata dahil si Wela ang gusto niyang makita ngayon. Nasaan si Wela, Criselda? Huwag mo na nga akong paligoy-ligoyin pa. Nanlilisik at namumula na ang mga mata nito sa galit. Nasa labas. Nasa sasakyan ang sinasabi ko sa'yo isa pa niyang boyfriend. Pagsisinungaling ni Criselda. Take me there. Mariing sabi ni Brent na sa mga oras na yon ay isinama na nga ni Criselda ang binata sa lugar kung nasaan si Wela at ang lalaki. Nang makarating sila doon ay halos gumuho ang mundo ni Brent sa kanyang narinig sa loob ng isang itim na kotse. Brent, huwag ka nang tumuloy, masasaktan ka lang, sabi pa ni Criselda. Tila nga sinapian na ng kung anong demonyo itong si Brent at mabilis nang tinungo ang harap ng sasakyan. At doon nga ay nakita niya na si Wela na nakapatong sa lalaki. Hingal na hingal si Brent sa galit dahil sa kanyang nakikita. Mukha pa nga nag-i-enjoy ang dalawa kaya naman wala nang pakundang sinuntok ni Brent ang harapan ng sasakyan. Isang malakas na suntok
na nagpatigil sa dalawa. Sabay namang napaharap doon si Wella at yung lalaki. Nang titigang mabuti ni Wella kung sino ang lalaking yon, ay doon na siya tila hinang-hina at para bang mawawala ng malay. Galit na galit naman ang lalaki na bumaba ng sasakyan at saka sinugod si Brent, habang si Wella ay naiwan doon sa loob na hindi pa rin alam ang nangyayari. Hoy! Gago ka! Anong problema mo? Galit na sabi ng lalaki kay Brent. Sinugod naman siya ni Brent tsaka kinwelyuhan. Ikaw ang sino? Ang kapal ng mukha mong tanungin ako? Girlfriend ko yung binababoy mo? Sabi ni Brent. Habang si Criselda naman ay pilit pa rin na inaawat ang dalawa. Tama na Brent, halika na! Malakas na sabi ni Criselda na feeling concerned. Ngumisi naman ang lalaki at niyabangan pa ng tingin si Brent. Girlfriend? Girlfriend ko rin siya eh. At wala akong pakialam kung ikaw man ang nauna. Dahil hindi naman itong unang beses na nakuha ko siya. At sigurado akong hindi na siya babalik sa'yo. Dahil balita ako, baog ka raw. Pangiinis pa ng lalaki. Sa pagkakataong yon ay tuluyan na siyang sinapak ni Brent, pero nakatayo naman kaagad ang lalaki tsaka binanatan din si Brent. Wala na siyang pakialam sa'yo dahil kung mahal ka niya, dapat lumabas na siya riyan sa sasakyan ko at inawat na tayo at sumama na sa'yo. Pero ayaw niya na. Actually, makikipaghiwalay na talaga dapat siya sa'yo. Kung di mo lang kami inistorbo kanina. Wala kang kwentang lalaki kaya huwag ka nang umasang may magmamahal pa sa'yo. Dahil hindi ka makakabuntis pa. Kailanman. Hayop ka. Pagbabayaran mo to. Sigaw ni Brent. Binaling naman niya ang atensyon kay Wella na tila nga wala man lang pakialam sa kanya. Wella! Wella, bumaba ka dyan! Sigaw pa niya, pero hindi na siya hinayaan pa ng lalaki na makalapit pang muli sa kanyang sasakyan, pati na rin kay Wella. Kaya naman, siya na rin ang unang umalis na galit at gigil na gigil sa nangyari. Susundan sana siya ni Criselda ngunit binalaan na siya ng binata na wag siyang susundan. Nang makaalis na si Brent, ay doon na tuluyang inabot ni Criselda ang bayad niya sa lalaki. Good job, Marco. Actually, you deserve an award for that acting skill. Pinahanga mo ako Well done. Nakangising sabi ni Criselda. Kuminang naman ang mga mata ng lalaki habang binibilang ang lilibuhing yon na ibinigay ni Criselda. Wala pa tong dagdag. Ang sakit kaya nung suntok ng hayop na yon. Don't you ever call him that way, kundi ako makakalaban mo. Pambabanta ni Criselda tsaka muling bumunot ng pera at ibinigay sa lalaki. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa kanyang naging reward. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa beshi ko. Get lost! Sabi ni Criselda tsaka tuluyan na ring umalis ang lalaki. At doon ay si Criselda na nga ang bahalang nag-uwi kay Wella sa kanyang apartment. Samantala, halos masira naman ang ulo ni Brent sa kanyang nakita at mga nalaman. Halos gusto niya ng paulit-ulit na saktan ng sarili niya. Lalo niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang naging kakulangan bilang isang lalaki. Iniisip niya na siyang may kasalanan kung bakit bigla na lamang naisip nga ni Wella na mandalaki o maghanap ng iba. Pero hindi niya pa rin lubos akalain ito dahil ramdam naman niyang mahal na mahal siya ni Wella. Ngunit wala na ngang paliwanag pang makakapagpabago ng kanyang isip dahil siya mismo nakakita noon sa akto. Huling-huli sila sa akto sa kababuyan at kahalayang ginagawa nila na hindi malang siya nagawang ipagtanggol ng dalaga. Ngayon, ayaw na nga makita pa ni Brent si Wella. Dahil na rin sa sakit na idinulot nito sa kanya, hindi na nga niya kaya pang humarap dito magpakita man lang dahil lalo lamang nandiliit ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Samantala, nang sumunod na araw nang mawala ng epekto ng gamot dahil overnight lang naman iyon, pagkamulat ng mga mata ni Wella ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa kwarto ni Criselda. Nasaan ako? Bumungad naman sa kanya si Criselda at saka umupo na sa tabi niya. Wella, andito ka sa apartment ko. Minamassage pa nga ni Wella ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Di wala siyang maalala kung anong nangyari kagabi. Kaya naman nag-usisa na si Wella sa kaibigan. Ha? Bakit ako andito? Alam ba ni Brent? Grabe ang sakit ng ulo ko. Reklamo ni Wella. Hindi niya alam. At sa tingin ko,
Wala na siyang pakialam. Seryosong sabi ni Griselda. Kailangan niyang mapaniwala si Wella na maging siya ay dismayado sa ginawa nito kagabi. Kailangan niyang mapaniwala ang kaibigan na hindi niya ito mapigilan at maawat kagabi sa labis na kalasingan dahil wala namang naaalala si Wella kaya sinamantala niya na ito. Ano? Ano ba, Griselda? Naguguluhan ako. Ano ba nangyari kagabi? Bakit ako andito? Bakit hindi alam ni Brent? Teka nga, where's my phone? Give me my phone. Sunod-sunod na sabi ni Wella. Gulong-gulo nga siya sa nangyayari at hindi naiintindihan ang mga sinasabi ni Griselda. Hindi na nga sumagot pa si Griselda bagkus ay pinakita na lamang dito ang mga larawan at video nito at ng lalaki habang naglalampungan sila kagabi. Ano yan? Tinitigang mabuti ni Wella ang pinapanood sa kanyang yun ni Griselda. Doon niya maririnig na kunwaring pinipigilan siya ni Griselda at inaawat sa kanyang ginagawa dahil planado na itong lahat. Habang pinapanood naman yun ni Wella ay kusa nang tumutulo ang mga luha niya. Hindi ako yan. Hindi ko magagawa yan kay Brent. No, that's not me. Tell me, Chris, hindi ako yan. Umiiyak na sabi ni Wella. Patuloy pa ngang pagkumbinsi niya sa sarili kahit alam niyang sa sarili niyang siya nga yung nasa video. Lasing na lasing ka kagabi, Wella. At hindi kita mapigilan. Sagot naman ni Griselda. Iiling-iling ang ulo ni Wella at hanggang ngayon na hindi pa rin makapaniwala na magagawa niya ang kahalayang yon. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Umiyak na sabi ni Wella. Si Brent, I want to talk to him. Dagdag pa niya at pagmamukaawa sa kaibigan. You can call him. Here. Pero hindi ko sigurado kung sasagutin ka niya. He saw everything last night. Pilit ko kayong tinago. Pilit kitang inaawat pero ayaw mo eh. Pinapanood kayo ng maraming tao at nahihiya na ako sa ginagawa mo. Kaya humingi na ako ng tulong kay Brent. Ano? Sinabi mo sa kanya? Sinadya mong papuntahin siya doon para makita ang ginagawa ko? Malakas na sabi sa kanya ni Wella. Oo, pero hindi yun ang intensyon ko. Oo, tinawagan ko siya para tumigil ka na. Pero hindi ko intensyon na pag-awayin kayo o ano. Pero ano? Pero nung dumating siya, ayaw mo nang sumama kay Brent. Ang sasakit pa ng mga sinabi mo sa kanya. Tapos sinabihan mo pa siya na baog siya. Sabi mo pa na makikipaghiwalay ka na sa kanya kaya hindi niya nakinayang sakit at iniwan ka na lang doon. Sabi pa ni Griselda. Hindi naman makapaniwala si Wella sa kanyang mga nasabi na yon. Napapailing na lang siya dahil hindi niya maatim na magagawa niya iyon. I can't believe it, Griselda. Kung totoo man yan, gusto ko siyang makausap. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nasabi ko na yun sa kanya. Griselda, he's a good man. And he doesn't deserve this. Kung pipiliin man niya makipaghiwalay sa akin dahil sa mga sinabi ko, hahayaan ko siya. Dahil nasaktan ko siya. Pero gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Na mga oras na yon ay gulong-gulo na nga ang isip ni Wella. Sinubukan niyang tawagan si Brent pero hindi na ito sumasagot. Sinubukan niya itong puntahan sa kanilang tinitirhan pero ayaw na nitong magpakita. Sinubukan niyang abangan sa trabaho pero tila tinatago na siya ng mga katrabaho niya. Lahat nga ay ginawa ni Wella ngunit parang ayaw niya na nga ni Brent na magpakita pa sa kanya. Ilang araw na rin silang hindi nagkikita. Miss na ni Wella si Brent pero hindi pa rin talaga nagpaparamdam sa kanya ang nobyo. O kung nobyo nga rin pa ba niya ito hanggang ngayon. Hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang doktor para ibalita rito na active na ang egg cells at pwede na nilang isagawa ang injection para mabuntis na siya. Talaga po? Pwede na po ba ngayon? Tanong ni Wella sa doktor sa kabilang linya. Opo, pwede na. Tugon naman ng doktor. Sige po, sasabihin ko lang ang boyfriend ko tungkol dito para masamahan niya ako. Salamat, Doc. Naroon din si Griselda kaya narinig niya ang lahat. Ano, ready for injection ka na ba raw? Tanong ni Griselda kay Wella. Oo, kailangan tong malaman ni Brent. Maring sabi ni Wella nang walang pag-aalinlangan. Anong balak mo? Muling tanong pa ni Griselda.
Pupuntahan ko si Brent. Kahit ganito ang sitwasyon namin, kailangan niya pa rin malaman to. Mariing sabi naman ni Wella. At sa mga oras na yon ay sinamahan na nga siya ni Criselda sa opisina na pinagtatrabahuhan ni Brent. Magpapark na sana sila nang matanawan nila si Brent doon sa may park na may kausap na ibang babae at tila nagtatawanan pa sila. OMG, hindi ba si Brent yon? Nanlalaking mga matang tanong ni Criselda. Sinundan naman ni Wella ang direksyon ng tingin ni iyon ng kaibigan at nang matunto niya iyon ay doon nga niya nakita si Brent na tila enjoy na may kausap na ibang babae. Animoy, wala silang mabigat na pinagdadaanan nitong si Wella kaya naman hindi niya na namalayang unti-unti na palang namumuo sa mga mata ni Wella ang kanyang mga luha. Let's go, mahinang sabi ni Wella. Ha? Are you sure hindi ka malang bababa? Tanong pa ni Criselda. Nakatulala naman si Wella sa labas at saka umiwas na ng tingin kay Brent. Para saan pa, Chris? May dapat pa ba kaming pag-usapan? Mukha namang masaya na siya. Ni hindi man nga lang niya ako hinayaang magpaliwanag. He's so selfish. Pigil na pigil nga ni Wella ang kanyang sarili. Nasasaktan siya at hindi niya alam kung saan pa huhugot ng lakas. Nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod at buong kalamnan dahil gusto niyang magwala. Ngunit para saan pa? Nagkakasakitan na silang dalawa kaya naman wala na talagang rason pa para ayusin ang mga bagay na tila ayaw na rin maayos pa ni Brent. So, saan na tayo? Muling tanong ni Criselda. Tutuloy ako. Dalhin mo ako sa klinik ni Doktora. Pero hindi ka pa emotionally stable. Kung kinakailangan ko doon ako magpalipas ng araw para lang maging stable ako, gagawin ko. Mas lalo lang ako hindi magiging stable dito sa labas. Tumango na lamang si Criselda at sinunod na lamang ang pinag-uutos ng kanyang kaibigan. Sa loob-loob nga ni Criselda ay tila nagdidiwang na siya dahil tila nakikisama na sa kanya ang pagkakataon. Nagkataon talagang may iba pang kausap si Brent kaya naman lalong nasaktan si Wella. Samantala, pagkaalis naman ng sasakyan ni na Criselda ay napatingin naman doon si Brent. Napakunot ang kanyang noo dahil sa tingin niya ay parang kay Criselda ang sasakyan na yon. Anyway Brent, mauna na ako ha. Punta ka sa kasal ko. Isama mo ang girlfriend mo, okay? Aasahan ka namin, bye! Sabi ng kausap ni Brent sa kanya. Sige, best wishes Lucy ha, ingat ka. Tugon naman ni Brent at tuluyan na ring umalis ang babae at ang babae pala na iyon ay ang kaibigan nila noong college na si Lucy. Sa kabilang banda, nagtungo na nga si Wella at Criselda sa ospital na sinasabi ng doktor kung saan isasagawa ang procedure. Walang kaide-ideya si Brent na sasailalim na si Wella dahil hanggang ngayon ay masama pa rin ang kanyang loob sa babae at wala siyang lakas ng loob na humarap dito. Sa ospital nang maisagawa ng lahat, ay sa wakas ready na for injection si Wella. Habang si Criselda naman ay may masama pa rin palang binabalak. May kinausap siyang isang nurse at binayaran nito upang ang natitirang egg cell ay sa kanya maiturok. Kaya habang tinuturokan si Wella ay naituturok na rin kay Criselda ang isa. Makalipas ang ilang linggo matapos silang maturukan ay doon na sila nakaramdam ng pagbabago. Umepekto na nga kay Wella ang injection at ganoon din kay Criselda. Bes, buntis na ako! Success yung procedure! Masayang sabi ni Wella. Nagkunwari namang masaya si Criselda para sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit ni Wella na siya ka napaluha. Mas naging emosyonal nga siya ngayon dahil sa nagdadalang tawa na siya. Kinagabihan naman ay nakipagkita si Criselda kay Brent para naman sa isang kasinungalingan. Bakit gusto mo ako makausap? Seryosong tanong ni Brent kay Criselda. Nasa loob sila ng sasakyan ni Brent at doon nag-uusap. Bahagya namang napatawa si Criselda. Ang lakas ka naman pala sa'yo. Isang tawag ko lang. Huwag mo na nga akong paligoy-ligoyin pa, Criselda. Anong kailangan mo? Subladong tanong pa ni Brent na tila hindi talaga interesado ang binata. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Buntis na si Wella. Natigilan naman si Brent tsaka marahang tumingin kay Criselda. Kanino? Sa lalaki niya? Taas kilay na tanong ni Brent. Nope. Itinuloy niya ang procedure. Pero, nang mapagtanto niyang mali ang ginawa niya dahil wala na siyang nararamdaman sa'yo, pinalaglag niya ang baby. Nadugo pa lang naman.
Mas gusto na kasi niyang gawin ng natural ang kanyang pagbubuntis. Yung pinaghirapan at hindi itinurok lamang. Magaling talagang maglaro ng damdamin nitong si Criselda. Maging pag-iisip ni Brent ay nalalasan niya na. Lahat ng kasinungalingan ay gagawin niya, tuluyan lang na kamuhian na ni na Brent at Wella ang isa't isa. Umiwas naman ang tingin si Brent at patuloy na itinago ang kanyang nararamdaman. So? Wala na akong pakialam sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Iyon ang pinili niya eh. Bakit pa ako maghahabol? At saka bakit ako maghahabol eh? Siya tong naunang nanloko, diba? Siyang unang bumigay at sumuko. Tapos na ako sa kanya. Gawin niya ang gusto niyang gawin sa buhay niya dahil simula nang niloko niya ako. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Sad naman ni Brent na pilit pa rin kalmado ang kanyang sarili. Talaga? So ako, pwede na ba ako sa'yo? Lakas loob na tanong ni Criselda sa lalaki. Matagal na nga niyang hinihintay ang pagkakataon na ito. Matagal nang ipinagdadasal ni Criselda na mangyari na siya naman ang piliin ni Brent. Na matapos ang lahat sa kanila ay hindi siya magmumukhang nang-aagaw siya. Brent, matagal na kitang gusto. Actually, ako naman talagang may gusto sa'yo nung college pa eh. Hindi si Wella. Ako dapat ang nasa posisyon niya. But still, dahil mahal ko ang kaibigan ko, nagparaya na lang ako. Nagbigay na lang ako. Dahil yun naman talaga dapat, di ba? Pero nagawa ka pa rin niyang saktan. Nagawa ka pa rin niyang lokohin. Brent, alam kong hindi ko mahihigit mapapantayan man lamang si Wella, pero sana naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon, no? Bigyan mo naman ako ng katiting na pag-asa. Ayoko nang mamalimos ng pagmamahal, Brent. Mahal kita. At kailanman ay hindi kita sasaktan. Kulang na lamang ay lumuhod doon si Criselda sa pagmamakaawa sa lalaki. Ngayon, napagtanto nga ni Brent na tama ang hinala niya. Tama nga na may lihim na gusto sa kanya si Criselda na matagal niya nang napapansin. Hindi na magawang magsalita pa ni Brent. Wala rin naman siyang dapat sabihin o maramdaman man lamang. Nang sandaling yon ay sinamantala na ni Criselda ang pagkakataon at unti-unti nang lumalapit kay Brent na pagtatangkang halikan nito sa kanyang mga labi. Nakatitig lamang si Brent sa mga labing yon ng dalaga at hindi na rin niya alam kung bakit ba hindi siya makakibuman lamang. Basta ang tanging alam na lamang niya ngayon ay napakasakit para sa kanya na malamang niloko na nga siya ni Wella. Tapos, nagawa pa nitong ipalaglag ang magiging anak nila, sana. Kaya naman naisip ni Brent ngayon na kung kaya nga ni Wella na gawing lokohin siya, kaya niya rin yun, lalo pa ngayong wala naman na silang dalawa. Kaya naman, kung ano man ang intensyon na gawin ngayon ni Criselda sa kanya, ay tatanggapin na lang din niya. Marahan na nga idinampi ni Criselda ang kanyang mga labi sa labi ni Brent at doon ay tuluyan na nilang nahalikan ng isa't isa. At dala ng kasabikan ay hindi pa sila nakontento. Sumabay pa ang malakas na patak ng ulan sa init na kanilang nararamdaman at sa sandaling yon ay tuluyan na nilang naangkin ang mainit na katawan ng isa't isa. Ngunit magpaganon pa man si Wella pa rin ang nasa isip ni Brent habang ginagawa nila ang bagay na yon. Makalipas ang ilang linggo habang nakakaranas na si Wella ng ilang mga sintomas ng paglilihi ay sinadya na rin na magpakita ni Criselda ng ilang pang mga senyales ng pagbubuntis. Kahit nagtataka si Wella dahil wala naman itong alam na may nobyo ito, ay sinamahan pa rin niya ang kaibigan na magpatingin sa doktor at doon nga nila nalaman na buntis na rin si Criselda. Bes, may nobyo ka ba? Bakit hindi mo man lang pinapakilala sa akin? Nagtatakang tanong ni Wella sa kaibigan. Ayaw niya namang isipin ni Criselda na may pagdududo ito kaya naman pinilit na lang niyang gawing pabiro ang tono niyang yon. Pero seryoso pa rin ang mukha ni Criselda. Parang may gusto itong sabihin at ipagtapat sa kaibigan. Bes, I have something to tell you. Nauutal pang panimula ni Criselda kay Wella. Sa sandaling yon, ay tuluyan ang nakaramdam ng pagkabog ng dibdib si Wella. Ano man ang sasabihin nito ay parang makakaapekto na sa kanilang pagkakaibigang dalawa. Parang ginakabahan ako Masyado kayatang seryoso. Tungkol ba saan, Bes? Nagtatakang tanong ni Wella sa kanyang kaibigan.
Hinawakan ni Criselda ang kamay ng kanyang kaibigan at saka tinitigan ito ng diretso sa kanyang mga mata. Wala akong nobyo. Pero ang ama ng aking dinadala ay si Brent. Sorry, pero may nangyari sa amin ni Brent. Lakas loob na pagtatapat ni Criselda. Hindi naman agad naniwala si Wella sa kanya at mabilis niyang inalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak na iyon ni Criselda. Ang daming naglalaro ngayon sa utak ni Wella. Sa sobrang dami, parang gusto niya nang bumigay. Hindi niya alam kung trinidor ba siya ni Criselda, pero hindi naman ito gagawa ng gano'n kung hindi nagpakita ng motibo si Brent. Kilala niya si Criselda at alam niyang hindi ito magagawa sa kanya ng kaibigan intentionally. Ilang segundo rin o hindi nakasagot si Wella at nakatitig lamang sa dalaga. Chris, don't make fun of me. Alam ko hindi mo magagawa yun, diba? Totoo ka naman sa akin, diba? Kapatid na nga ang turingan natin, diba? At ang magkapatid hindi dapat nag-aasan. Hindi mo naman magagawa yun sa akin, diba? Kumikislap ang mga mata ni Wella dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Totoo man o hindi, nasaktan siya dahil sa inamingan ni Criselda. Nasaktan siya dahil kahit ilang linggo na silang hindi nag-uusap ni Brent, kahit na ayaw niya talaga siyang kausapin, nasasaktan pa rin siya dahil mahal pa rin niya ang kanyang nobyo at hindi umaasa pa rin siya na magiging maayos pa rin sa kanila ang lahat. Pero ngayon sa sinabi ni Criselda ay tila ba naging malabo ng lahat na mangyari dahil buntis na si Criselda at dinadala niya na ang anak ni Brent. Ayaw man niyang maniwala doon dahil sa sinabi ng doktor na hindi na makakabuntis pa si Brent ay hindi na malayo yon kung nagkaroon na ng himala. I'm telling the truth, Wella. Buntis ako. At si Brent ang ama. Akala ko babaog siya. Bakit niya ako nabuntis? Maybe sa akin talaga siguro nakalaan ng sperm niya at hindi sa'yo. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Gusto mo bang ikwento ko pa isa-isa kung anong ginawa namin? Kung saan kami nagsimula? Sinong unang humalik? Sino ang... Tama na! Tama na, Criselda! Tama na! Ikaw man o siya ang nauna? Sinaktan niyo pa rin ako. Paano niyo nagawa sa akin to? Tuluyan na ngang umiyak si Wella. Oh, come on, Wella. Nasasaktan ka? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang unang nanakit kay Brent. Ngayon iniisip mo na inahas ko sa'yo si Brent? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil first of all, wala na kayo. Diba? Wala na kayo. Sinaktan mo siya, diba? Kaya huwag mong ipapamukha sa akin na sinaktan kita. Na sinaktan ka namin. Kasalanan ko bang magmahal? Pigil-pigil din ni Criselda ang kanyang mga luha. Kailangan niyang tatagan ng kanyang sarili at huwag papaapekto sa kanyang nararamdaman. Ngayon, tila matatapos na rin naman ang kanilang pagkakaibigan, ilulubusin na ni Criselda ang sandaling to para mag-iwan ng matinding sakit sa puso ni Wella. You like him? You like him, ha, Criselda? Kailan pa? Kailan ka pa nagsisinungaling sa akin? Wella, wag mo nga akong tutunuhan ng ganyan. Dahil in the first place, ako naman talaga ang gusto ni Brent at hindi ikaw. Umepal ka lang naman eh. Umepal ka kaya nawalang atensyon niya sa akin. At kung may mga agaw man dito, walang iba yon, kundi ikaw. Ikaw, Wella. Tumaas ang boses ni Criselda at nanilisik ng mga mata sa galit. Galit na galit siya kay Wella noon pa man. Sinadya lamang niyang pakisamahan ito dahil sa planong dumating ang araw na ito na mapaghihiwalay niya ang mga ito nang wala silang kamalay-malay. So, you like him na? Siguro. Siguro binalak mo talagang lahat ng tono. Binalak mo na magkasira kami para lang masulot mo siya. Tama? Umamin ka. Tumawa ng malakas si Criselda. Wala, alam ko naging masama akong kaibigan. At wala akong pakialam doon. Maging yung mga pagmamalasakit ko sa'yo noon, hindi yung tunay. At yung pagtawag ko sa'yo ng Beshi, kalukuhan lamang yon.
Dahil ang totoo, wala akong kaibigan. Ni isa sa inyo hindi ko tinuring na kaibigan. Pero yung ginawa mo ng gabing yon, dahilan kung bakit ka iniwan ni Brent. Kagagawan mo yon. At huwag mong ibuntod sa akin ang kagagahang ginawa mo. At saka, ano ba namang masama sa ginawa ko? Kinomfort ko lang naman siya kasi nalulungkot siya. Enough! Malakas na sigaw ni Wella. I'm done with you. Hindi ko akalain sa kabila ng pagmamalasakit ko sa'yo, na halos ikaw laging inuuna ko kaysa kay Brent. Na halos ikaw laging pinapaniwalaan ko kaysa kay Brent. Nagawa mo pa rin sa akin to. Hindi ko alam kung anong masamang pinakita o nagawa ko sa'yo. But one thing is for sure. I will definitely forget you. But I will never forget the pain you gave to me. Umiiyak na sabi ni Wella. Tatalikod na sana siya nang muli siyang nagpahabol ng salita. And one more thing. Thank you for taking care of him. Sana hindi mangyari sa'yo ang mga ginawa mong to sa akin ngayon. At tuluyan na rin umalis si Wella, dala-dala ang sakit na kanyang nararamdaman. Habang si Criselda naman ay matalim pa rin nakatitig sa direksyon na nilakaran ni Wella hanggang sa tuluyan ang maglaho sa kanyang paningin ng kaibigan. Hindi naman niya namamalaya na umaagos na rin pala ang kanyang mga luha. Buong akala ni Criselda ay hindi siya masasaktan. Buong akala niya ay magiging madali lang para sa kanyang lahat. Pero, lahat pala ng yon ay akala lamang niya. Lalo pa siguro kung inamin niya lahat kay Wella na siyang tunay na may kagagawa ng lahat, baka lalo na siyang kinamuhian nito. Dahil sa sobra ng sakit na nararamdaman ni Wella, naisipan na lamang niya na bumalik sa kanilang probinsya at doon na lamang mamalagi at ituloy ang kanyang pagbubuntis. Bumalik siya sa kanyang tita Isabel at doon ay muli naman siyang tinanggap nito ng buong buo. Ipinagtapat na rin ni Criselda kay Brent ang kanyang pagbubuntis. Noong una ay hindi pa nga makapaniwala si Brent dahil nga nasabi ng doktor na baog siya, ngunit dahil nariyan na, tinanggap na rin niya at pinakasala na si Criselda. Pero si Bill lamang. Wala naman siyang ideya na umalis na pala pabalik ng probinsya si Wella dahil laging kinukuha ni Criselda ang kanyang atensyon para hindi niya na maisip ang dati niyang kasintahan. Makalipas ang 7 taon, marami nang nagbago. Marami nang nangyari at marami nang mga karaket na dumagdag sa mga buhay nila. At kabilang na doon ang anak na lalaki ni Wella na pinangalanan niyang si Patrick at ang anak naman na lalaki ni Criselda at Brent ay si Rayleigh. Dahil sabay namang nagbuntis noon si Criselda at Wella ay talagang magkasing edad lamang sila. At dahil Excel lang naman ni Wella ang tinuro kay Criselda, lumabas sa magkamukha ang dalawa. At hindi nila iyon maitatanggi kapag muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Nanay, parang kinakabahan po ako. Kabadong sabit ng batang si Patrick sa kanyang nanay Wella. Doon sa probinsya ay sa private school din nag-aaral si Patrick dahil sa angkin nitong talino. Ngayon nga ay meron silang play sa kanilang school at dadaluhan din ito ng iba pang mga batang matatalino mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Anak, huwag kang kabahan. Andito lang lagi sa tabi ng stage si nanay, okay? Tingin ka lang lagi sa akin para hindi ka kabahan. At magdadasal muna tayo para makapag-perform ka ng maayos. Ang isipin mo na lang din ay mag-isa ka lang doon at walang audience para feel na feel mo yung pagtutugtog mo. Okay ba yon, anak? Uwi ka naman ni Wella. Opo, nanay. Tatandaan ko po yan. Ipapakita ko po sa kanilang lahat na hindi ako kinakabahan. Nakangiting sagot naman ni Patrick kaya naman lalo siyang pinaulanan ng halik ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Daddy? That kid in piano? He looks like me. Paano po nangyari yun? Nagtatakang tanong naman ni Rayleigh sa kanyang daddy Brent. Maging si Brent naman na hindi rin makapaniwala na ang batang yon na tumutugtog sa may entablado ay talagang hawig ng kanyang anak na si Newton Rayleigh. Sa palagay niya ay magkasing edad niya rin ang dalawa na ito dahil halos maging kasing tangkad lamang sila. Si Criselda naman ay biglang kinutuban tungkol sa batang yon ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin at binaliwala na lamang. Anak, talagang may ganyan sa mundo, hindi maiiwasan na magkaroon ka ng kamukha. Tumugon naman si Criselda.
Kahit kumbinsihin ng bata ay hindi pa rin maialis sa reaksyon ni Newton ang magtaka. Hindi naman kasi ito basta-basta maluloko dahil sa angkin nitong talino. Samantala, malakas naman ang kutob ni Griselda na nasa paligid lamang ang ina ng batang yon, kaya pasimple niyang iginala ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan nga niyang makita ang dating kaibigan. At matagal na rin niyang kinalimutan na si Wella. At sigurado siyang siya ang ina ng bata. Maging si Brent ay nagtaka na rin. Oo nga no, you look like twins. Sino kaya siya? Nagtatakang tanong naman ni Brent. Hindi na nga nawala ang kanyang paningin sa bata. Hanggang sa matapos ang palabas ay nasa bata pa rin ang atensyon ni Brent. Dahil ramdam ni Griselda na parang kinukutuban din si Brent ay minadali niya nang yayain ang mag-ama palabas ng stadium. Guys, come on, tara na maghanap ng masarap na restaurant dito sa Albay. Marami pa tayong pupuntahan, hindi ba? Tara na. Halos silahin na nga ni Griselda ang kanyang anak para lang makalabas na doon. Wait, gusto ko lang makita yung bata. Sabi pa naman ni Brent habang ginagala pa rin ang kanyang paningin sa paghahanap sa batang yon. Kumakapal na rin ang tao sa may exit dahil unti-unti na rin silang mga nagsisilabasan. Ano ka ba? Natural lang na may kamukha tayo dito sa mundo. 2, 3 o higit pa. Huwag mong lagyan ng mali siya. Kamukha lang talaga yon. Tara na. Inis na sabi ni Griselda. Ang bata namang si Patrick at si Wella ay nasa labas na at nasa loob na ng kanilang sasakyan. Hanggang sa maubos ang mga tao sa loob ay wala pa rin nakitang bata si Brent. Kaya naman nawala na siya ng pag-asa at akmang aalis na lamang. I told you, kamukha lang yun. Pamimilit pa ni Griselda. Samantala, lalabas na nga sana sina Brent nang biglang sumigaw ang isang babaeng sekretarya ng may-ari ng eskwelahang yon. Manong, nariyan pa ba sina Patrick, yung pianist natin? Malakas na sabi ng babae habang kumakaripas ng takbo papalapit sa gwardyang naroon. Natigilan naman sina Brent dahil tila ang tinutukay ng babae ay yung bata na gusto niyang makita. Ay, opo ma'am, hindi pa po nakakaalis ang sasakyan nila. Teka po, tatawagin ko. Nang matawag ng gwardyang pinapatawag ng babae ay bumaba na rin ang mag-ina doon sa itim na Fortuner. Sa pagkakataong yon ay kagat-kagat na ni Griselda ang kanyang pag-ibabang labi sa kaba. Tara na kasi, ano ba kasing meron sa batang yon at gusto mong makita? Kung ayaw mo, aalis na kami nitong si Rayleigh. Rayleigh, let's go. Wait lang, mommy. Curious din ako na makilala ko yung bata. Sagot naman ng bata na tila gusto rin niyang makilala si Patrick. Maya-maya pa ay nauna na ngang nagtungo doon si Patrick nung tumatakbo. Nahagip ng kanyang paningin si Rayleigh. Nang sandaling yon ay bigla rin siyang napatigil. Kasunod na rin niya ang kanyang ina na si Wella. At doon, lalong nagulanta ang kanilang mga mundo. Wella? Nauutal na sambit ni Brent. Brent? Utal na tugon naman ni Wella. Aalis na sana siya at lalampasan na lamang ang dalawa na mapatingin din siya sa batang si Rayleigh. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka dahil halos magkamukha talaga ang dalawang bata. Bahagyang inihakbang ni Rayleigh at Patrick ang kanilang mga paa papalapit sa isa't isa. Pipigilan pa sana ni Griselda ang anak ngunit ayaw na nitong papigil. Iniangat ng dalawang bata ang kanilang mga kamay tsaka hinaplos nila sa mukha ng bawat isa. Kamukhang kamukha kita. Mahinang sabi ni Rayleigh habang nakatitig pa rin sa mukha ni Patrick. Kamukhang kamukha din kita. Are we twins? Nagtatakang tanong naman ng bata. Bago pa man parehong malubog ang dalawang mga bata sa kanilang mga iniisip, ay kinuha na kaagad ni Wella ang kamay ni Patrick at saka pumasok ng muli sa campus. Pat, let's go. Sabi ni Wella at saka tuluyan ng pumasok sa loob. 3 araw nga lamang sina Brent nun sa Albay at babalik na sila ng Maynila. Ngunit nang dahil sa bata at pati na rin kay Wella ay naisipan ni Brent na magstay pa doon ng ilang araw. Kahit naman din kasal sina Brent at Griselda, hindi pa rin matutunan ni Brent na mahalin ng babae. Dahil ang totoo ay si Wella pa rin naman ang kanyang minamahal at sa tingin niya ay wala na makakapantay pa doon. Lalo pa nang bigla siyang naguluhan kung bakit magkamukhang magkamukha ang dalawang bata. Bakit ang tahimik mo? Dahil nakita mo ulit si Wella? Taas kilay na tanong ni Griselda sa asawa sabay inom ng wine. Paano kung sabihin kong oo? Sagot ni Brent sabay lingon kay Griselda. So what do you want me to do? Mag-hysterical dahil nariyan na naman ang karibal ko? Brent, baka nakakalimutan mo.
ang nagawa niya sa'yo 7 taon ang nakakaraan. Matauhan ka na nga. Dahil for sure happily married na rin sila ng lalaking pinalit niya sa'yo. That was 7 years ago, ha? 7 taon na, Criselda. At halos araw-araw mong pinapaalala sa akin ng mga nagawa sa akin kamalian ni Wela. 7 taon na. Pero parang ikaw tong hindi pa nakaka-move on. May gusto ka bang aminin, ha, Criselda? Seryosong tanong naman ni Brent. Matagal na rin kasing naisip ni Brent kung bakit parang ang bilis ang pangyayari noon. Ang bilis nilang nagkawalaan ni Wela tapos biglang sila nakaagad ni Criselda. Ni hindi nga niya lubos maisip na gagawin ni Criselda na makipagtalik sa kanya kahit pa matalik niyang kaibigan si Wela. Minsan na hindi rin mawala talaga ang duda sa kanyang puso. Sa kabilang banda ay ngumisi lamang si Criselda. So ngayon bigla ka nagduda. Nakita mo lang ulit si Wela, pinag-iisipan mo na ako ng masama. She cheated on you at wala akong kasalanan doon. Alam mo kung anong tawag doon, ha, Brent? Self-choice. Walang ibang nagtula kay Wela na gawin ang kababuyang yon maliban sa kanyang sarili. Kaya Brent, please, hindi ako nakikipag-away sa'yo for once. Just for once. Ituring mo naman akong asawa mo. Sabi ni Criselda habang hinahaplos-haplos ang mukha nito. Noon pa man sinabi ko na sa'yo na susubukan ko. I tried my best, Criselda. But I think my best will never be enough. Dahil mahirap ipilit ang puso kung hindi naman ikaw ang minamahal ito. Forgive me. I didn't mean to hurt you. Pero yun ang nararamdaman ko. At tuluyan na ngang iniwan siya doon ni Brent at nagtungo na sa kanilang kwarto. Sa galit ni Criselda ay naibato niya ang hawak-hawak niyang glass of wine at saka pigil-pigil ang luhang tumingin sa kawalan. You can't do this to me, Brent. You're mine, and you'll forever be mine. Mariing sambit ni Criselda. Maging kay Rayleigh ay strikta at malupit din si Criselda. Palibasa nga hindi naman niya ito anak. Bagkos ay anak ito ni Wela. Ni minsan na hindi gumaan ang loob nito sa bata, kahit na sobrang lambing sa kanya ni Rayleigh. Pinapakisamahan nga lang niya ang bata dahil kay Brent. Si Brent lang naman ang gusto ni Criselda at wala nang iba pa. Nang sumunod na araw, kinailangan muling magtungo ni Rayleigh sa school ni na Patrick for a short interview. Kabilang kasi sila ni Patrick sa mga matatalinong bata sa kanilang edad. Dahil kay Criselda ito tumawag, ay hindi niya na ito pinaalam pa kay Brent. Sila na lamang nga ang nagtungo doon ni Rayleigh. Nang makarating na sina Criselda at Rayleigh doon ay sinalubong na ng mga staff ang bata at isinama na sa dressing room for a makeover. Ang mga parents naman ay doon muna pwedeng maghintay sa may bleacher sa loob ng stadium. Nang makita ni Criselda si Wela doon na nakaupo ay nilapitan niya ito at doon din umupo sa kanyang tabi. It's been 7 years. It's really nice to see you, my dear best friend. Mahinang sabi ni Criselda habang ang tingin naman niya ay nasa entablado pa rin kung nasaan naroon ang kanilang mga anak. Hindi na nga sana sasagot si Wela at babaliwalain na lamang sana ngunit mapapahiya naman si Criselda kung hindi siya iimik. Are you talking to me? Taas kilay na sagot naman ni Wela. Napatawa naman ng mahina si Criselda. Oh, come on, Wela. Nasaktan ka lang. Naging tanga ka na agad? Sa bagay, okay lang sa'yo ang role na yan dahil bagay naman sa'yo. Pangaasar pa ni Criselda. Napangiti rin sa kanya si Wela. You know what? It seems na walang gustong kumausap sa'yo sa labas. Or kinakausap ka ba ng asawa mo kasi parang sabik na sabik ka sa kausap eh. Anyway, noon pa man ay ganyan ka na talaga. At katulad ko, bagay din sa'yo ang role na yan. Ang pagiging attention seeker. Dahil tila nagiging personalan ay unti-unti na ngang nagbago ang timpla ng mukha ni Criselda. Don't play with me, Wela. You don't like me when I'm angry. At ang ayoko sa lahat ay natatalo. Mabilis kasi ako mapikon. Yeah, I know. That's why you're the dirtiest player. Ayaw magpatalo, kaya nandadaya. Makahulugang sabi naman ni Wela. Kalmado lamang ang kanyang mukha at ayaw magpa-apekto.
Inaasar mo ba ako? Sa pagkakataong yon ay tila napipikon na nga si Criselda. Bakit? Napipikon ka ba? Nananahimik ako rito bagkus magpapapansin ka dyan. Sabi naman ni Wela sabay irap. Sa dami niyang pinagdaanan ay natuto na nga siyang lumaban. Ayaw niya na magpatalo dahil hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya, kundi para nasa kanyang anak na si Patrick. Wela, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Lubayan mo na si Brent dahil ako nang mahal niya ngayon. Akong pinakasalan niya, kaya tigilan mo na siya. Humarap na rin sa kanya si Criselda na nanilisik ang mga mata. Why are you saying this? Nananahimik ako rito sa Albay at kayong pumunta rito. At isa pa, kung mahal ka niya, talaga, ititigil mo yung kapraningan mo na aagawin ko sa yung minsan mo nang sinulot sa akin. Nakakatawa, no? Natatakot ka sa mga bagay na ikaw naman mismo ang gumawa dati. Nakakapraning ba, ha, Beshi? Wala akong pakialam kung ikaw ang pinakasalan niya. Itali mo pa kung gusto mo. Pero sa tingin ko, hindi mo na mababago kung ano at sino talagang tinitibok ng puso niya. Kaya, excuse me, you're wasting my precious time. Hindi na nakapagsalita pa si Criselda sa sinabing yun ni Wela. Lahat naman kasi ng mga sinabi nito ay totoo. Kahit kasal na sila ni Brent ay si Wela pa rin talaga ang mahal nito at kailanman ay hindi niya na talaga mababago ito. Nang matapos ang interview ng mga bata ay akmang aalis na sina Wela at Patrick nang marinig ni Wela ang boses ni Criselda na tila may pinapagalitan. Sige na anak, una ka na sa sasakyan. May i-check lang si nanay. Sabi ni Wela sa anak at kaagad namang sumunod si Patrick. Tinungo naman ni Wela ang pinanggagalingan ng boses na yon at doon niya natagpuan si Criselda na kasalukuyang pinapagalitan at pinapalo si Rayleigh. Matalino ka nga, pero bobo ka naman pagdating sa mga tinatanong ko sa'yo. Manang-mana ka sa nanay mong uto-uto. Kakabwisit ka talagang bata ka. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nagkandaletse-letse na rin ang mga plano ko. Kung alam ko lang na makukuha mo rin ang ugali ng nanay mong si Wela na walang kwenta, di sana hindi na kita itinurok sa akin, bwisit ka talaga. Galit na sabi ni Criselda habang pinapalo ang kanyang anak. Iyak nang iyak naman si Rayleigh dahil sa ginagawa sa kanya ng kanyang ina. Gusto sanang saklolohan ni Wela ang bata, ngunit baka mahuli siya ni Criselda dahil kasalukuyan niyang binibidyohan ang pagmamalupit na iyon ni Criselda sa bata. Kaya naman masakit man sa kanya, kailangan niya nang umalis ngayon at may hawak na siyang ebidensya. Pagka-uwi ni Wela ay muli niyang pinanood ang video. Paulit-ulit na niyang pinanood pero paulit-ulit pa rin siyang nasasaktan. Kung totoo man ang sinasabi ni Criselda sa video, ay hindi malayong kambal nga sina Patrick at Rayleigh. At dahil hindi na rin kaya ng konsensya ni Wela ang ginagawa ni Criselda, ay umisip siya ng paraan para magkausap-usap silang tatlo ng masinsinan at mapag-usapan na rin ang mga bagay na matagal na nilang iniwasan na mapag-usapan dati. Kinontak ni Wela si Brent sa unang pagkakataon para sa isang dinner meeting. Kung anak man nga ni na Wela si Rayleigh, ay hindi niya nahahayaan pang mapalayo sa kanyang bata. Anong meron? At anong drama mong to, Wela? Panimulang tanong ni Criselda. Wala siyang kamalay-malay na may alam na si Wela sa mga pinagagagawa niya. Nakatingin lamang naman si Brent kay Wela at pilit binabasa ang tumatakbo sa isip nito. Sa halip na sumagot si Wela ay tumingin siya kay Rayleigh. Sorry to bother you. Pero magkaan talaga ang loob ko kay Rayleigh. Anak niyo ba talaga siya? Diretsahang tanong ni Wela. Wala na siyang pakialam kung sino ang masasagasaan niya sa tanong niyang yon. Brent, remember nung nagpa-check up tayo? Hindi ba sinabi sa atin ng doktor na hindi ka na makakabuntis? Hindi ko sinasabi to para saktan ka. I just want you to realize something. Hindi mo walang ba natanong sa sarili mo na tunay nga bang himala? Tanong ni Wela. Ano bang pinagsasabi mo? Iimik pa sana si Criselda habang pinigilan siya ni Brent. Diretsahin mo ako kung anong gusto mong puntuhin. Seryosong tanong ni Brent.
Sa sandaling yon ay tila kinakabahan na si Criselda. Maya-maya pa ay tinawag ni Wella ang waiter at may binulong dito. Pagkabulong ay sumunod kaagad ang waiter at binuksan ang malaking TV screen na naroon na parang kasing laki ng sa sinehan. Napakunot naman ang noon ni Brent sa ikinikilos na ito ni Wella, ngunit hinihintay na lang nila kung anong sunod na mangyayari. Ilang sandali pa ay bumukas na ang malaking TV at doon nga nakaplay kaagad ang nakunang video ni Wella habang sinasaktan ni Criselda si Rayleigh. Criselda? Napatingin si Brent kay Criselda. Kasalukuyan na nga tumutulo ang mga luha ni Criselda dahil sa napapanood. May mga ibang customer doon at lahat sila ay napapanood ang kawalanghiyaan yon ni Criselda. Nanindig naman ang balahibo ni Brent sa sinabi ni Wella na hindi niya anak si Rayleigh dahil ang nanay talaga ni Rayleigh ay si Wella. Sa sandaling yon, nang tumigil na ang kanilang pinapanood ay muli silang nagkatingin ng tatlo. Brent, kung talagang may himala, gusto kong magpa-DNA test kayo ni Rayleigh. Criselda, napakasama mo. Wala ka nang maililihim pa. Naluluhang sabi ni Wella sa mariing tono. Hindi naman makapaniwala si Brent. Criselda, umamin ka nga. Totoo bang mga sinabi nito? Siyempre hindi totoo. Yung totoo. Pasigaw na sabi ni Brent. Napatingin na nga ang iba sa kanila ngunit wala nang pakialam si Brent. Ang gusto niya ngayon ay malaman mismo ang totoo mula sa bibig mismo ni Criselda. Oo! Oo na! Oo na! Ano, Wella? Masaya ka na? Ang galing mo talagang manira ng buhay, ano? Gusto niyo pa ng revelasyon? Sige! Ibibigay ko sa inyo. Dahil ang totoo, Brent, inosente talaga si Wella. Kagagawan ko lahat ang nangyari nung gabing nahuli mo siyang may kasiping na iba. I spent thousands of money para ibayad sa lalaking yan. And worth it naman kasi napaghiwalay ko kayo. Nasira ako si Wella sa'yo. At ikaw naman tong si Tanga, naniwala ka agad. Pero okay lang dahil ang mahalaga, sa akin ka nagpakatanga. Nilagyan ko ng drogang iniinom niya. At hindi ka talaga lasing nung gabing yan. Gusto ko na kasing masolo nun si Brent eh. Pero lagi kang umiepal. Yung mga lakad nyo na laging nauudlot, that was all planned. Na maaksidente ako, na ma-hold up ako, at akyatin ako na magnanakaw sa apartment ko. Lahat ng yun, puro kasinungalingan lang. At nung araw na ng injection mo, Wella, sinamahan kita, diba? Pero hindi kita sinamahan para bantayan na damayan ka. Sinamahan kita para makuha ko rin yung natitira mo pang egg cells at pinaturo ka sa binayaran kong nurse. Tuwag-tuwa ka pa nang sinabi mong successful yung procedure sa'yo. Pero ang hindi mo alam, successful din yung sa akin. Sinadya kong hindi mo na ipaalam sa'yo hanggat walang nangyayari sa amin ni Brent. Para mapaniwala siya na hindi siya baog. At kunwari, nabuntis niya ako. Ang saya ko na eh. Ang saya ko na sa lahat ng mga ginawa kong kasinungalingan. Ang dating pinagpapantasyahan ko lamang, ngayon asawa ko na. Pero akala ko, matututunan niya ako mahalin. Akala ko, mapapantayin kita sa puso niya, Wella. Pero wala pa rin. Bakit pa hindi mo ako magawang mahalin, Brent? Bakit hindi mo ako magawang matanggap, ha? Bakit? Halos lahat ay nagimbal sa mga revelasyon na iyon ni Criselda. Inamin niya na ang lahat dahil wala na rin naman siyang maitatago. At isa pa, pagod na rin siya. Pagod na siyang makipagkumpetensya kay Wella sa puso ni Brent. Alam mo kung anong sagot sa tanong mong yan, ha, Criselda? Dahil ang pagmamahal, hindi yan hinihingi sa iba. Ang pagtanggap, hindi yan pinipilit sa iba. Hindi mo magagawang maranasan ang tunay na pagmamahal kung ikaw mismo hindi mo mahal at tanggap ang sarili mo. Wella has been a good friend to you, but still you betrayed her. Okay lang akong saktan mo pero si Wella na mas mahal ka kaysa sa sarili niya? That's unfair.
unforgivable. You're insane. And I couldn't imagine that because of that stupid love, you did all those evil things. I swear to God, you're going to pay for this. Nanginginig na sabi ni Brent. Napatawad na kita eh. Alam mo kung gaano kalambot ang puso ko, Criselda. Pero nang masaksihan ko mismo ang kasamaan mo, pinagsisisihan ko na minsan ay naging kaibigan pa kita. Makukuha mong lahat sa akin, pero hindi ang mga anak ko. They are more than everything at hindi ko nahahayaan pa na muli mong saktan sino man sa kanila. Sabi naman ni Wella. Sa sandaling yon ay akmang tatalikod na sana si Criselda para tumakas nang magsilabasan na ang mga pulis na kanina pang naroon nakasabwat ni Wella. Sa puntong yon ay nahuli na nga si Criselda. Nang sumunod na araw babalik na sana sina Brent sa Maynila nang muli siyang tawagan ni Wella para makipag-usap. Brent. Wella. I'm sorry, Brent. I'm sorry. Wala na mga salita pang sumunod doon dahil ito na naman talaga ang gustong sabihin ni Wella sa kanya matagal na. Humagulol ito ng iyak kaya naman niyakap na lang siya ni Brent ng mahigpit na mahigpit. Huwag ka na umiyak. Ako dapat ang humingi ng sorry, diba? Patawarin mo ako, Wella. Patawarin mo ako. Please, ayusin natin to. Let's start all over again. With the twins. Matagal na natin yung hinihintay, diba? I love you, Wella. At kailanman ay hindi ka nawala sa isip ko. Ito rin naman ang gustong mangyari ni Wella kaya naman hindi na siya kumontra pa sa gustong mangyari ni Brent. Muli silang nagsama bilang isang pamilya. Sa Albay na rin tumigil si Brent kasama ng kanyang mag-iina. Nakulong na rin si Criselda at patong-patong na ang kaso na kanyang kinahaharap. Pinawalang bisa na rin ang kanyang kasal at ngayon ay si Wella na ang handa niyang pakasalan sa malaking simbahan. Tunay na walang magandang maidudulot ang paghigante sa ating buhay. Manalo ka man sa una, pero bandang huli, kapag lumabas ng katotohanan, doon mo maiisip na kailanman, hindi talaga mananalo ang taong may pusong mapaghigante. Bagos, ito pang nagiging mitsa ng pagkasira ng iyong buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!